Noong nakaraang linggo, itinampok namin ang pangungulila ni Jonah sa kanyang anak na si Jael. 5 taon nang nawawala. Naitabi pa niya ang mga damit at gamit nito. Ngayon ko lang ulit siya binulatlat. Siya rin kasi pumili nito eh. Kahit nawawala si Jael, ipinagdiwang pa rin nila ang birthday nito. October 12, 2012, nawala si Jael. Ang hinala nila, kinidnap ang bata. Yung phone na yun, ma'am, bihira namin gamitin. Number yun ng husband ko, close friend, tsaka relative lang. Yung relative lang yung nandun. Hinihingan po ako ng 300 to 1 million na nasa kanila daw po yung anak ko. Dahil walang makapagsabi kung buhay pa ito, isinarado na ng mga otoridad ang kaso. Kaya si Jonah sa Facebook na umasa. Gumawa siya ng Facebook page na Help Us Find Jose Jael Flores. Umaasang baka ito ang maging daan para muli nilang makapiling ang kanilang anak. Sa anak ko, kapit ka lang, hindi kami titigil. Hanggang di ka namin nahanap. Hanggang buhay kami, maghahanap kami. Kasi naniniwala ako na hahanapin mo kami kung hindi ka man namin mahanap ngayon. Saan? Nasa taas ka pa, sa baba na. Matapos maipalabas ang panawagan ni Jonah nitong Lunes, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang concerned citizen na nagsabing di umano may batang pag-alagala sa labas ng mall sa Tutuban na sa tansya niya nasa 7 o 8 taong gulang. Posible raw na yon si Jael. Kaya agad na nagtungo roon si Jonah kasama ang aming team. Ang palatandaan nila kay Jael, bilugan ang mga mata nito, may balat sa kanang noo at may asthma. Maya-maya lang, dumating ang tinutukoy na bata. Saan siya nakita? Anong pangalan mo, be? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Pero ayaw nitong magsalita. Sino to? Kilala mo to? Ha? Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Kilala mo to? Be, kilala mo to? Dahil mukhang nagugutom ang bata, pinakain siya. Pero hindi pa rin nagsasalita. Saan po yung mga kalaro niya? Sunod na itong dinala sa barangay at baka roon makausap ng maayos. Sir, good afternoon po. Pasensya na po May nawalan po kasi ako ng anak 5 years ago. Ngayon po, wala kasi nag-claim. So, hindi ko naman po makausap. Ito turn over sa inyo kung pwede po kausapin ko dito since barangay po. Doon na siya inabutan ng kanya raw kalaro na si Christian. Ba't mo siya nakilala? Paano mo siya nakilala? Binubuli siya doon. Niligtas ko siya. Binubuli siya, niligtas mo. Anong pangalan niya? Pero hindi mo talaga. Biglang nagsalita ang bata. Tapos hindi ko rin kilala yung pangalan niya. Kung tinatanong ko yung pangalan niya Ikaw, anong pangalan mo? Hindi mo rin alam yung pangalan mo? Ilang taong ka na? 5? May mami ka? May nanay ka? Wala. At doon napansin ni Jonah na parang kaboses ito ni Jael. Marami naman akong batang nakita. Marami akong batang mas kamukha pa niya. Kaya nga gusto ko siyang marinig magsalita, ma'am. Kasi sabi din ako, pwede pa sabi mo kaboses. Pero wala itong balat sa noo. Si Jonah na mismo ang nagsabi, hindi ito ang kanyang anak. Hindi kasi siya yung anak ko Kahawig din, may mga anggulong akala ko siya na rin. Kaya lang po, nung tinititigan ko na siya, hindi ko maramdaman yung sinasabi nilang. Tapos, wala siya dun sa, may palatandaan po kasi talaga ako sa anak ko, na kami lang nakakaalam. Masakit kasi umasa ako. Kung sakali pong may nakakakilala sa inyo, sa batang ito, kasalukuyan siyang nasa Barangay 48, Dagupan Extension, sa Tondo. Baka kasi po bigla naman siyang hanapin ng parents. Samantala, hindi pinanghihinaan ng loob si Jonah. Umaasang makikita pa rin niya
si Jael. Nito lang Biyernes, isang litrato ang kumalat sa Facebook na tila kahawig ni Jael. Lalo na ang bilugang mata nito. Jael, sana ikaw na yan. Balik ka na sa family mo. Miss na miss ka na nila. Ina rin ako kaya ramdam ko ang sakit. Baka pag ako, maloka na ako pag nawala ang anak ko. Ikaw na sana yan, Jael. Ang nag-upload ng litrato, ang jeepney driver na si Randy. Habang pumapasada raw siya nung madaling araw ng Biyernes, napansin niyang sumakay sa estribo ng kanyang jeep ang bata. Dahil hindi raw masabi ng bata ang kanyang pangalan, binansagan nila itong balat. May balat daw kasi ito sa noo, katulad ng nawawalang si Jael. Tinanong namin siya kung saan siya pupunta, hindi siya sumasagot. Tapos tinawag ko sa unahan. Pagkatawag sa kanya, tinanong namin siya anong pangalan niya. Hindi sumasagot. Tapos sabi ko, huwag kang bababa. Sabi ko, kakain tayo. Ayon sa kanyang kwento, nautusan daw itong bumili ng yelo hanggang napasakay sa jeep. At mula noon, nawalay na sa kanyang pamilya. Ngayon pa lang, tinatanong ko pa lang yan, no? Sana siya nga. Sana makauwi na sa tunay niyang magulang. Kasi ilang taon eh. Kasi kung ako rin yung magulang na ganyan, hindi ako titigil sa kakahanap eh. Kinupkop ni Randy si Balat at inuwi sa kanilang bahay sa Novaliches. Tinatayang 9 na taong gulang na ito ngayon. Kapansin-pansin ang mga sugat sa kanyang paa. Napapalo kasi ako ng nanay ko. Kasi po may sakit siya eh. Nung nalaman ni Randy ang kaso ng pagkawala ni Jael, kinutuban daw siya na baka si Jael at si Balat iisa. Pag may nakita kasi akong sumasakay sa jeep ko, tinatanong ko sila saan sila nakatira. Kasi parang siyempre nakakonsensya rin na di mo lang natanong. Anong ginagawa ko pag may nakita akong katulad niya? Si Jonah naman, nung nakita raw ang larawan ni Balat, parang iba ang pakiramdam. Bukod kasi sa impormasyon na may balat din daw ito sa noo, gaya ng kanyang anak na si Jael, may pagkakahawig din ito sa kanyang mister. Agad sumugod si Jonah sa kinaroroonan ni Balat. Actually, ma'am, kinakabahan ako na hindi ko. Kasi ilang bata na yung pinuntahan ko na kamukha daw ng anak ko. Nalilito pa rin ako, pero hoping ako na siya nga kasi based naman dun sa pag-uusap namin so nakakuha dun sa anak ko. May mga ilang information na tumutugma. Kaya yun, hoping na sana anak ko na. Maya-maya pa, nagtagpo si Jonah at si Balat. Be. Saan yung mama mo? Ha? Wala po. Wala? Taga saan ka? Hindi ko alam. Ano pangalan mo? Agad tinitigan ni Jonah ang balat ng bata sa noo. Bakit bala tawag sa'yo? Kasi ito na paano to? Ah, wala kang mama? Wala kang papa? Ha? Ilan taong ka na? 6 ka lang? Nag-aaral ka? Hindi ka nag-aaral. Sino yung mga kapatid mo? Ilang kapatid mo? Dalawa. Na paano yung sugat mo? Ay po, apo. Paano niyo po nakuha? Bumabay kasi ako kagabi ng jeep. Nabalit siya sa bayan. Napansin namin ng bayaw ko, sumakay sa estribo ng jeep. Hindi siya makakaupo dahil puno na eh. Umupo siya sa may estribo. Napansin lang namin, nandun na sa likod ng jeep ko. Sabi ko, halika, tinawag ko. Actually, balbon yung anak ko. Malaking pagkakahawig niya sa ano. Kaya lang, ang liit niya. Hindi. Ganto siya kalaki nung mawala. 3 years old siya, ganito siya kalaki. Kaya nga nalilito ako, mami. Kasi pareho sila ng... May konti siya. Pero Ayan, oh. Yung klase ng balat na ganun konti. Hindi yung keloids. Positibo siya, hindi si Balat ang hinahanap niyang anak. Hindi po. Bakit po, ma'am? Maliit siya, mami. Maliit siya. Nanginginig ako. Nung pagbaba ko ng van, tapos nakita ko siya maliit. Nagdalawang isip na ako. Tapos tumitingin ako sa kapatid ko kasi close sila nun eh.
Sabi ko, inaano ko na tulungan mo ko kasi sa totoo lang, ma'am, hindi ko na rin naman talaga alam yung itsura ng anak ko eh. Nagre-relay lang ako kung ano yung huling hitsura niya. Yung balat niya. Tapos nung makita ko nga yung bata, hindi ko alam kung bigla akong naawa. Kasi kung nakita mo siya, puro siya sugat. Nasabi ko nga, sana anak ko na nga sana. Pero yung habang tumatagal, kinakausap ko siya, pinapakiramdaman ko po, parang hindi. Kaya si Randy nanawagan na rin sa pamilya ni Balat. Sa mga naghahanap sa batang ito na si Balat, alias lang naibigay niya sa akin, andito lang po sa akin yung bata. Bago siya mawala, ma'am, may mga words siya na, Mami, babalik ako, promise. Kahit anong mangyari, ikaw lang, mami ko. Hindi ko alam bakit siya may mga ganun. Ngayon, pag nare-recall ko, inaano sana, naging-guilty ako na sana, hindi ko siya, wala ako sinisising tao. Kundi kung sino man yung gumawa nun na, hindi makatarungan kasi bata yun. Hindi biro ang paulit-ulit na umasa para lamang masawi. Pero para kay Jonah, titiisin daw niya ang lahat kung ito lang ang natatanging paraan patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Jael. Nak, hindi tumigil si Mami. Hindi kami tumigil sa paghanap sa'yo. Sorry kung ang tagal bago kita mahanap. Kung mapapanood mo to at kung nasaan ka, makiusap ka. Makiusap ka na ibalik ka. Kasi mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Mami.